Panginoon, pagkat siya'y lubos na mabuti, lubos na tapat. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak ang inyong mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Patuloy tayong sama-samang magpuri, sama-samang sumamba, at sama-samang pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At noon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagan. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-samang nagpupuri, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa
presensya mo nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Yahweh, na patuloy namin kayong pupurihin, sasambahin, O God. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo.
mabuti sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy kami magpupuri habang kami may hininga, habang kami may tinig. Ay sa inyo nga lang po kami ang awit, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala na higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay
aming mga papuri, Panginoon. Dingin mo ang lahat ng pagsamba at lahat ng pagdakila sa iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Wala kaming ibang ihahayag. Wala kaming ibang isisigaw, Panginoon, kundi ang aming nag-iisang Diyos. Ang aming Diyos na walang katulad at hindi nagbabago. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy mong tanggapin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating lahat. Praise the Lord. Kumusta po kayo? I hope and pray na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay, ngiti naman tayo dyan. Praise the Lord. Nakakamiss po yung mga ngiting iyan. Ano po? And I hope nga and pray na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan dahil sa gitna po ng mga ngiti natin na iyan, kung minsan dahil po sa ating mga pagsubok sa buhay, ay talagang may mga nakatago na mga alalahanin sa gitna ng mga ngiti natin. Kaya let us continue to pray for one another, and let us continue to hope that each one of us ay palaging nasa mabuting kalagayan. Dahil ang Panginoon lamang ang tanging siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at kakayahan para mapagtagumpayan natin yung mga alalahanin natin sa buhay. Amen po. Praise the Lord. So ngayong umaga po, tayo po ay yumuko, panandali at tayo po ay lumapit sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Kanya yung atin pong pakikinig ng Kanyang mga salita. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa araw po na ito, pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat po, Panginoon, na sa araw po na ito ay tinipon niyo po kami, Panginoon, binigyan niyo kami ng kalakasan, binigyan niyo kami, Panginoon, ng sapat na kapahingaan sa buong magdamag. Nang sa umagang ito, O Diyos, ay maibigay po namin, maipagkaloob po namin sa iyo, O Diyos, ang nararapat na pagsamba. At higit sa lahat, Panginoon, ang pakikinig po namin ng iyong mga salita. Panginoon, sa umagang ito, we commit unto you, O Lord, the preaching of your words. We commit everything unto you, maging po ang bawat isa sa amin. Turuan niyo po kami sa umagang ito na makinig, Panginoon, at ibigay, Panginoon, ang aming atensyon sa inyong mga salita. Sa oras po na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging po yung mga tagapakinig po namin sa kanilang mga tahanan. Kayo po ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord, pagpalain mo ang iyong lingkod. Bless the preaching of your words today, O God. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samo dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. So our text today is taken from Apostle Paul's
first letter to the church in Thessalonica. Ano po? So may I request everybody to stand? Pwede ko pang hilingin ang bawat isa na tayo po tumayo. Okay? At we will be reading from the New Living Translation. Ano po? Tayo po ay magbabasa sa New Living Translation. Okay? 1 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 7. Ano po? Nasa screen po natin yung ating text. Okay? So let us read all together. Chapter 1, beginning from verse 4. We know, dear brothers and sisters, that God loves you and has chosen you to be His own people. For when we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. Verse 6. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both of us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece throughout both Macedonia and Achaia. Please be seated. Thank you po. Maraming salamat po. And may the Lord bless the readings of His words. Apostle Paul and Silas and Timothy founded the church in Thessalonica. Ano po? Sila po yung founder po ng Thessalonian church. Ano po? During his second missionary journey, yung pangalawang missionary journey ni Apostle Paul. Ano? Ang iglesia ng Thessalonica ay may tuturing na bata sa pananampalataya. Ano? Dahil po buwan lang ang inilagi ni Apostol Pablo at ng mga kasama dito pagkatapos nila itong maitatag. At dahil po diyan, the Thessalonian believers had not yet received all the teaching they needed to mature in the faith. Ano po, hindi po nila natanggap yung lahat ng mga katuruan para po sila ay mag-mature sa pananampalataya. Kaya kung binasa po natin yung buong Thessalonica, if you have read the whole chapter of the whole book of 1 Thessalonians, makikita natin magmula sa chapter 4 hanggang sa huling chapter 5, hanggang sa huling chapter nito, 6 yata yung huling chapter ng 1 Thessalonians. Doon po makikita natin na ipinagpatuloy po ni Apostol Pablo ang kanyang pangangaral sa kanila tungkol sa mga mas malalim na kahulugan ng pananampalataya at mga iba pa na katuruan. Kaya naging pasanin po kay Apostol Pablo yung kalalagayan na ito ng iglesia ng Thessalonica. Nagdulot po ito sa kanya ng matinding pag-aalala noong sila ay umalis. Dahil alam niya na humaharap ang iglesia ng matinding pagsubok at pag-uusig ng kaaway. At baka hindi na po sila magpatuloy sa kanilang pananampalataya at ang kanilang mga naumpisaan o ang kanilang pagpapagal ay mauuwi lamang sa wala. Okay. Ito ay isang naging alalahanin ni Apostol Pablo, naging malaking pasanin ni Apostol Pablo ito, na nagdulot po sa kanya ng matinding pag-aalala. Kaya ilang bisis din po na sinubukan ni Apostol Pablo na bumalik doon. At ngunit alam ni Apostol Pablo na bahagi ng pag-uusig ng kaaway sa iglesia ng Thessalonica ang pigilan siya na makabalik doon. Makikita po natin iyan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Sabi po niya diyan, "We wanted very much to come to you, and I, Paul, tried again and again, but Satan prevented us."
Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 18 Kaya pagdating po nila sa Athens, nagpaiwan po si Apostol Pablo at ang ibang kasama. Kasama po diyan si Timothy, si Timoteo. At magmula po sa Athens, pinadala po niya si Timothy back to Thessalonica kasi hindi siya talagang makita natin dito ang pinipigilan dito si Apostol Pablo sa lahat ng mga talagang si Apostol Pablo yung pinipigilan ng kaaway para bumalik doon po sa Thessalonica So pinadala po ni Apostol Pablo si Timoteo doon sa Thessalonica to strengthen and to encourage the church in Thessalonica. Makikita po natin iyan sa 1 Thessalonians chapter 3, beginning from verse 1 to 5. Nang sabi po niya diyan, finally, when we could stand it no longer, we decided to stay alone in Athens. And we sent Timothy to visit you. He is our brother and God's co-workers in proclaiming the good news of Christ. We sent him to encourage you, to strengthen you in your faith, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through, but you know that we are destined for such troubles. Sabi po ni Apostol Pablo, At sa verse 4, even while we were with you, we warned you that troubles would soon come, and they did, as you well know. That is why when I could bear it no longer, I sent Timothy to find out whether your faith was still strong. I was afraid that the tempter had gotten the best of you and that our work had been useless. Ito yung sinasabi ko kanina, na makita natin yung pag-aalala po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Thessalonica. Awesome and amazing our God is because when Timothy returned from Thessalonica, he returned with a good report. Noong bumalik po si Timoteo from Thessalonica, bumalik po siya na may magandang balita that the Thessalonians were doing well. The good report gives life and joy to Apostle Paul and company. Makikita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 3, beginning from verse 6 hanggang 8. Nasabi po niyo doon, but now Timothy has just returned, bringing us good news about your faith and love. He reports that you always remember our visit with joy and that you want to see us as much as we want to see you. So we have been greatly encouraged in the midst of our troubles and suffering, dear brothers and sisters, because you have remained strong in your faith. It gives us new life to know that you are standing firm in the Lord. Ito po yung mababasa natin, sa 1 Thessalonians chapter 3, 6 to 8. So the message this morning is how to stand firm in the Lord in the midst of suffering and persecution, kagaya po ng pinagdaanan po ng iglesia ng Thessalonica. First, as emphasized by Apostle Paul in our text, in verse 4, makikita po natin sa verse 4, sabi po niya doon, we know, dear brothers and sisters, that God loves you and has chosen you to be His own people. Sabi po niya sa verse 4. Itong statement po na ito ay buhay. This statement is alive in the hearts and in the minds of the Thessalonian believers because they firmly believe from the bottom of their hearts. Naniniwala po sila from the bottom of their hearts that God loves them and He chose them to be His people. Buhay na buhay po itong mga salita na ito sa puso ng mga taga-Thessalonica. This is a powerful declaration, And when we declare by faith, it makes a big difference.
Kapag po ito ay dinideclare po natin na mahal tayo ng Diyos, na tayo ay pinili ng Diyos, ano po, ito ay nagbibigay po ng ibang bayong kalakasan sa atin, lalo na kapag tayo ay nag-aaral at nakikinig ng salita ng Panginoon. We treat and value the Word of God well. Okay? Binibigyan po natin ito ng mataas na halaga, ng great worth, with utmost regards and respect. If you know by heart that God loves you and He chose you to be His own, talagang every time na makikinig po tayo ng kanyang mga salita, talagang ipinapapuso natin. Amen po. Do you firmly believe that God loves you and He chose you? The Thessalonians did. And I do. And I hope all of us do. Walang pag-aalinlangan. Ano po? So ito po yung isang dahilan na makikita po natin kung bakit po yung mga taga-Thessalonica ay talagang nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Ano? Because they know in their hearts that God loves them and God chose them to be His people. Pangalawa po, in 1 Thessalonians verse 6, chapter 1, verse 6, sabi po niya doon, so you receive the message with joy from the Holy Spirit. Sabi po niya sa verse 6. The Thessalonians received the Word of God as their treasured possessions and give their utmost attention to the Holy Spirit. Ano po? So makikita po natin, it is important po. Napaka-importante po for us to listen to the Holy Spirit. Napaka-importante po. Sabihin mo sa iyong katabi, napaka-importante na ikaw ay makinig sa banal na Espiritu. Ano? I may be the one speaking, but please, listen to the Holy Spirit. Maaring ako yung nagsasalita sa inyong harapan. Pero sa umagang ito, sa bawat umaga, sa bawat oras na tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon, wala po tayong dapat pakinggan kundi ang banal na Espiritu. Tayo ay masayang-masaya pag mayroon tayong maraming pera, di po ba? Sino dito yung malungkot pag walang pera? Pag hindi nakaka-receive, pag nakaka-receive ba tayo ng maraming pera, tayo ay malungkot? Di ba masayang-masaya tayo? Di ba? Pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, ano ang meron tayo? Hindi lang masaya, kundi may galak. Amen po ba? Yun po yung dulot ng salita ng Diyos sa atin. Galak, hindi po saya. Galak. Kasi may pagkakaiba po yung masaya at may galak. Ano po ang pagkakaiba ng masaya at may galak at magalak? Kasi yung masaya, panandalian lamang. Di po ba yung masaya? Pag may pera ka, masaya ka. Pag wala kang pera, wala nang saya. Makikita natin na panandalian lamang yung saya. Ano? Hindi nagtatagal sa ating puso. Kasi nawawala po yung pera. Pwede kang mayaman ngayon, bukas mahirap ka. Ngunit ang kagalakan na dulot ng salita ng Diyos, may pera ka o wala, nananatili kang may galak. Amen po ba? Nananatili tayong may galak kapag ang salita ng Diyos ang nasa ating puso. Okay? Dahil ang salita ng Diyos ay magpawalang hanggan. Hindi po nawawala, hindi nasisira. The Word of God is our treasured possession. Amen. Naniniwala ba tayo ng tunay na ating kayamanan ay ang salita ng Panginoon? Kaya sabi niya, hindi po tayo nabubuhay sa mga bagay, sa mga material na bagay, kundi tayo ay nabubuhay sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. At yun po yung nagbibigay po sa atin ng kagalakan. Amen po ba? The Word of God is our treasured possessions na hindi pwedeng pantayan po ng salapi. At iyan po yung ipagkakalob sa atin ng banal na Espiritu.
Kapag ituon po natin sa Kanya yung ating mga pandinig, ang ating atensyon, kapag pangangalagahan po natin ang salita ng Diyos, ano po, ang ipagkakaloob po ng Panginoon sa atin, ng banal na Espiritu sa atin ay kagalakan. So ang katangiang ito po ay makikita po natin, hindi lamang po sa mga taga-Tesalonica, kundi maging si Pablo, sinabi niya sa atin, ito ay ugali din ng mga Bereans. Okay? Yung mga Bereans. Gaya ng Bereans at ng mga taga-Tesalonica, mataas po yung pagpapahalaga nila sa magandang balita. At higit sa lahat, sa kilos ng banal na Espiritu, habang sila po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Sinusuri po nila ng mabuti yung ipinapahayag sa kanila na mga salita ng Diyos. Dahil po, kagalakan yung ibinibigay po sa kanila ng banal na Espiritu. Actually po, madali lang naman talaga gawin ito eh. Diba? Yung ituon po natin, yung makinig po tayo. Kaya lang sa ating kapanahunan, ang dami pong hadlang na ginagamit ng kaaway para hindi po natin ito magawa. So, iyan po yung kagandahan ng wala pang mga gadgets noong unang panahon. Diba? Noong unang panahon kasi, kapag nakikinig talaga sila ng salita ng Panginoon, talaga siguro, talagang bibigay nila yung buong attention nila sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi wala pong disturbong gadgets. Wala pong disturbong cellphones habang sila ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, do not grieve the Holy Spirit. But most often, we grieve the Holy Spirit during the preaching of God's Word. Bakit ko sinabi ito? Because we do not give our full attention to Him as we listen to the Word of God. Hindi po natin naibibigay po yung talagang attention natin sa Kanya kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid po, ang banal na Espiritu, ang speaker po natin tuwing tayo ay makikinig at magbabasa ng salita ng Diyos. Alam po ba natin iyan? Na ang banal na Espiritu po ang speaker natin? Hindi po guest speaker ha? Hindi po siya guest speaker. Ang guest kasi Tagalog, ang guest sa Tagalog, anong guest sa Tagalog? GM? Bisita, di ba? Bisita. Hindi naman bisita ang banal na Espiritu, di ba? Hindi po. Siya ay nananahan sa atin. Ang banal na Espiritu po ay nananahan po sa atin. He dwells in us because He wants to fill us. Nananahan po sa atin, ibinigay po sa atin ang banal na Espiritu pagkatapos tayong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo dahil ang nais ng Diyos ay punuin po tayo ng Kanyang presensya. Nais po ng Diyos na punuin po tayo ng Kanyang kapangyarihan. Gusto po ng Diyos na punuin po tayo ng kagalakan. Kaya po ang banal na Espiritu po ay hindi po siya bisita. Siya yung tanging speaker po natin every time po na tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Every time na tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. He dwells in us because He wants to fill us with the power, because He wants to reveal in us the things of God. Na tanging magbibigay po ng kagalakan. Hindi po lang kasiyahan, kundi kagalakan. So we better give our full attention to Him regardless of who preaches in the pulpit. Regardless of who will preach in the pulpit, bigay po natin yung attention natin sa banal na Espiritu. Ang mga taga-Tesalonica po ay yun po yung kanilang ginagawa. Kaya sa tuwing makikinig po sila ng mabuting balita, ang salita ng Diyos, the Word of God always minister to them
with power in the Holy Spirit. Kaya sabi niya sa verse 6, so you receive the message with joy from the Holy Spirit. Okay, punong-puno ng kagalakan yung kanilang mga puso kahit sila ay nasasaktan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi kagaya po ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sabi niya, ano po ang purpose ng salita ng Diyos sa bakit ito ay pinahayag sa atin? Not only to bless us, but to correct us, to rebuke us, di po ba? Kaya most often, kapag nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, most often nasasaktan po tayo. Why? Because of our sinful nature. Kaya nasasaktan po tayo. Dahil kinukorek po tayo ng salita ng Panginoon. Pero alam ba natin na every time na tayo po ay makikinig sa Panginoon, sa banal na Espiritu, paghayaan po natin na ang banal na Espiritu ang mangusap sa atin, instead po na tayo ay malungkot, sa gitna po ng pagtutuwid ng Diyos sa atin, tayo po ay nakakaroon ng kalakasan, tayo po ay nakakaroon ng kagalakan. Pinupuno po ng banal na Espiritu yung ating puso kahit nasasaktan ng kagalakan. Masakit ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Prophet Jeremiah, sabi niya, kapag kinakain niya po yung scroll, the Word of God, mapait sa umpisa. Pero habang pumapasok po siya, habang lumalalim po, nagiging matamis, sweeter than honeycomb. Sabi po ni Prophet Jeremiah. Ganun po ang salita ng Panginoon. That is why we have to treasure the Word of God as our own possessions. Treasured possession po natin yan. Kaya siguro yung mga taga-Thessalonians noon, kahit na naiihi na sila, pigil sila. Kapag sila ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kahit naiihi na sila, siguro, talagang pigil sila. Bakit? Kasi ayaw po nilang ma-miss yung pangungusap ng banal na Espiritu sa kanila. Dahil naniniwala sila na ang nangungusap po sa kanila ay hindi po si Apostol Pablo, hindi po si Silas, hindi po si Timoteo, kundi ang banal na Espiritu. Kaya mga kapatid po, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, sa banal na Espiritu po tayo makinig. They do not allow themselves to be distracted by self-desires and earthly things. Makikita din po natin yan. We learn that principle in the life of Mary and Martha. When Mary showed to Martha what matters most, di po ba? To sit down and listen at the feet of Jesus. What matters most is to listen to the voice of the Holy Spirit. We should not allow ourselves to be distracted by our gadgets and other earthly things kapag tayo po ay nandito po sa loob ng church. Whenever the Word of God is preached. Apostle Paul instructed us in Romans chapter 8 verse 1, sabi niya, walk according to the Spirit, not according to the flesh. Because in verse 6, sabi niya, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Yan po yan. Kaya pag ang banal na Espiritu po ang pakikinggan po natin, mayroon pong buhay. Mayroon pong kapayapaan. Amen po. Mayroon pong buhay at mayroon pong kapayapaan. Uuwi po tayo, Pag tayo ay pumasok dito na may daladalang kabigatan, kapag sa banal na Espiritu po tayo makinig, paglabas po natin sa pintuang iyan, ang daladala po natin, buhay at kagalakan at kapayapaan. Naalala ko po during our CAT
days, ano po, yung CAT sa high school. Di po ba yung Citizens Army Training, di po ba? Meron tayo yan sa high school eh. Iwan ko nung high school kami, meron. Pero ngayon, wala na yung CAT. Ano. I was an staff sergeant then. Who lead company, may company kami noon, Bravo. Ako ang nag-lead ng company namin diba? Marami kasi malaki yung aming school. Sa probinsya, ito yung pinakamalaki na school, hindi lamang sa LU, kundi sa buong Ilocos, kung saan ako nag-high school, ano po. So, kapag mag-start na yung drill during our CAT, pag mag-start na yung drill po, ako yung sisigaw ng malakas na attention, di ba? Diba? Yun yung sinasagaw ng staff sergeant. Yung staff sergeant kasi siya yung leader ng isang company. So ako, hindi naman sa pero ako yung staff sergeant noon. So anong ibig sabihin pag sumigaw ako ng attention? Ano ang ibig sabihin pag sumigaw ako ng atensyon? Lahat ay tatayo. Walang maingay, makinig ng mabuti at ituon ng buong buo ang sarili sa nagsasalita. Okay? At sa sasabihin. Dahil pag hindi ka makakasabay sa kilos. Hindi ka makakasabay sa gagawin po ng company o yung company where you belong. And I remember well, also yung school namin, won the best drill exercise. Kasi nung panahon namin, mayroong bawat schools, mayroon talagang competition about kung sino yung pinakamagaling, pinakamaganda doon sa mga drill na ito. Po. So our company won the best nung panahon na yon. Po. So ibig sabihin, nakuha ko yung attention ng lahat ng ito, ng lahat ng mga nakikinig sa akin. At yung kanilang pagbibigay ng atensyon ay para sa kabutihan naming lahat. According to Webster, yung attention, sabi niya, attention is the act of directing the mind to listen. Sabi po ng definition ng Webster. And this, I believe, in accordance to the Word of God, in Hebrew. Sabi po niya sa Hebrew chapter 10, verse 16, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Sabi po doon sa Hebrew chapter 10, verse 16. Kailangan po natin, we need to direct our mind to listen well to the Word of God and to the Holy Spirit. By giving our utmost attention, because it is in our mind that the Lord will write His Word. Okay. Dahil po, dito po sa ating isip, isusulat ng Panginoon, kaya yung sabi po niya doon, yung kanyang mga salita. Kaya, pag ang Panginoon, ano man yung isunulat ng Panginoon sa ating isip, hindi po iyan kailanman mabubuka ng kaaway. Kailanman hindi po natin iyan malilimutan. Hindi naman si Pastor Erwin ang nagsusulat ng mga salita sa ating mga isip. Ang banal na Espiritu. Sabi po niya dyan. Kaya anuman po yung isinulat ng Panginoon sa ating isip, kailanman hindi ito mabubuka ng kaaway. At kailanman hindi natin ito malilimutan. At pag dumating po yung matinding pagsubok, kahirapan at pag-uusig, ito po yung ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu. So makikita po natin, it is all the work of the Holy Spirit. Siya po yung magsusulat at siya po yung magpapaalala ng salita ng Diyos sa atin. It is all the work of the Holy Spirit. Kaya kapag hinayaan po natin na ang banal na Espiritu po ang mangusap sa atin, sabi po niya sa Psalms chapter 23 verse 4, anong sabi po niya doon? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. The rod and thy staff
represent the powerful, active, infallible Word of God. Kaya kahit dumaan po tayo ng matinding pagsubok, sabi po nga dyan, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kapag yung salita ng Panginoon ay nasa atin. Malapit na po tayong matapos. Ano po? At sa nalalapit po nating pagtatapos, I want us to listen. I want us to give our full attention to what the Word of God is telling us from the following scriptures. Napakahalaga po itong mga scriptures na ito. And if we are wise enough, pakinggan po natin ito ng mabuti before it's too late. Ano po? Dahil napakahalaga po ito sa buhay po natin. No? Sana po ito yung mga talagang naging memory verse natin. Ano po? Sabi po niya sa Psalms 119 verse 89, sabi po niya, "Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens." In Isaiah chapter 40 verse 8, sabi po niya, "The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever." In Matthew chapter 24 verse 35, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." And lastly, in Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Indeed, the Word of God is our treasured possessions. Amen po. Walang pinakamahalaga sa lahat kundi ang salita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito po ay tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu na ibigay po natin yung buong attention po natin sa salita ng Panginoon. Every time na tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Kasi most often, pagdating po ng pakikinig natin ng salita ng Panginoon, dito po natin talagang parang napapalungkot, nalulungkot yung banal na Espiritu. Diba? Kasi po pansinin po natin, kapag hindi po tayo naging sa ating sarili, minsan talagang hindi natin maiwasan yung labas ng labas, tingin ng tingin, doon sa mga cellphones natin. Di po ba? At nalulungkot po ang banal na Espiritu kapag yun po yung kanyang nakikita sa kanyang iglesia na ginagawa po nila sa tuwing siya po ay nangungusap sa ating kalagitnaan. Nais po ng banal na Espiritu na mangusap po siya sa atin. Every time na tayo po ay makikinig ng kanyang mga salita. Kahit ni sino po yung nang tatayo po dito sa pulpit na ito. Hindi po dahilan yung nabubulol si pastor. Hindi po yung dahilan na hindi po maayos yung slides ni pastor. Kapag tayo ay tunay na makikinig sa boses ng banal na Espiritu, kahit po salita lang po, kahit po simple lang yung sermon sa atin, lalabas at lalabas tayo sa pintuang iyan na may bagong buhay at may kagalakan at kapayapaan. Dahil ang banal na Espiritu po yung hinayaan po natin na mangusap po sa atin. Amen po. Amen po. So in conclusion po, the Word of God is our treasured possession and firm foundation. So stand firm, to stand firm. There is no other way but to trust and obey. Amen? Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa banal na Espiritu na siyang nasa aming kalagitnaan. Siya ang nangungusap sa amin. Maraming salamat sa inyong presensya sa aming pong kalagitnaan.
Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagtutuwid po ninyo sa amin. Salamat po sa pangungusap po ninyo sa amin. Panginoon, God, alam namin in these last days, O God, kailangan po namin tumayo, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, patuloy niyo pong ituro sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita na amin pong narinig sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na nakinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Huwag mo pong hayaan, aalis po kami, lalabas po kami sa pintuhang iyan, Panginoon, na hindi po punong-puno ng kagalakan ang aming mga puso sa pamamagitan po ng iyong mga buhay na salita. Panginoon, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, at dinadakila ka namin sa umaging ito. Ang lahat ng papuri ay sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.